Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo. Ganoon na rin po sa lahat ng mga nakikinig. Tago niyo na lang po pala ako sa pangalang Marvin. 29 na taong gulang, taga Iloilo City. Matagal na akong silent listener ng channel mo at gusto kong ibahagi ang karanasang nagbago sa pananaw ko sa mga lumang gamit. Hindi lahat ng antik ay may kasaysayang maganda. Ang iba may kasama pang kaluluwa. Noong 2022, nagtatrabaho ako bilang content creator sa isang travel page. Isa sa mga picture namin noon ay ang mga lumang antique shop sa Calle Real. Yung luma at makasaysayang kalye sa Iloilo na puno ng mga tindahang nagbebenta ng gamit mula pa daw sa mga panahon ng mga Kastila. Sobrang mahilig ako sa vintage, typewriter, lumang relo, camera, kahit mga painting na kupas na. Para sa akin, may kakaibang soul ang bawat piraso. Hindi ko lang alam, totoo nga pala iyon. Literal. Isang araw, pumasok ako sa isang tindahan na halos walang tao. Amoy alikabok, amoy kahoy na nabasa ng ulan. Ang may-ari, isang matandang babae na halos puti na ang lahat ng buhok niya. Tahimik lang siya, pero nakatitig sa akin habang paikot-ikot ako. May nakita akong lumang wall clock, kulay ginto, may ukit na mga mukha ng anghel. Sira na ang orasan, pero nang hawakan ko, bigla itong gumana. Nagulat ako pero natuwa. Binili ko agad kahit medyo mahal. Pag-uwi ko, nilagay ko sa dingding ng kwarto ko. Tahimik sa una pero mga 12:00 ng gabi, biglang tumunog ang orasan kahit hindi ko nilagyan ng baterya. Hanggang sa tumigil ito sa oras na 12:06 AM. Kinabukasan, pagising ko, napansin kong may marka ng kamay sa salamin ng orasan. Parang may humawak mula sa loob. Binaliwala ko na lang ito. Inisip ko na lang na baka madumi lang. Pero habang tumatagal, nagiging kakaiba ang bahay ko. Tuwing 12:00, biglang lumalamig ang paligid. Minsan may tunog ng mga hakbang sa sahig kahit mag-isa lang ako. Isang gabi, nagising ako dahil sa tunog ng orasan na yon. Sobrang lakas niya, Sir Misteryo. Pagtingin ko sa orasan, gumagalaw na ulit ang kamay nito. Pabaliktad. Kinabahan ako. Tinanggal ko sa dingding at tinakpan ng tela. Pero kahit natatakpan, naririnig ko pa rin ang tunog. Mahina, pero tuloy-tuloy. Kinabukasan, dinala ko sa tindahan para isauli. Pero pagdating ko doon, sarado na ang shop. May karato lang, for rent, at mukhang matagal nang walang tao. Ilang araw pa, sinubukan kong sunugin ang orasan. Pero kahit gaano kainit, hindi siya nasusunog. Para bang ginto talaga. Kaya nilagay ko na lang sa kahon at tinago sa bodega. Akala ko po, Sir Misteryo, tapos na ang mga nararanasan ko. Hanggang isang gabi, habang nag-e-edit ako ng video, narinig ko na naman ang malakas na tunog ng orasan. Pero hindi na mula sa kahon, mula na sa mismong likod ko. Paglingon ko, nakita kong nasa mesa ko na ulit ang orasan. Tumitibok-tibok ang kamay niya na eksaktong 12:06 AM. At sa salamin nito, may refleksyon ng matandang babae. Yung tindera na nagbenta sa akin, nakatingin at parang nakangiti. Kinabukasan, dinala ko sa simbahan ng orasan. Pinabasbasan ko kay Father. Ibaon mo na yan sa lupa, baka may kaluluwang nakakabit yan. Ginawa ko, nilibing ko ito sa likod ng bahay. Pagkatapos noon, tumahimik na ang lahat. Wala nang tunog ng orasan, wala nang anino. Pero tuwing mag-12 ng gabi, minsan naririnig ko pa rin isang mahinang tunog ng orasan na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. At kapag tinititigan ko ang lumang larawan ng Calle Real sa dingding, parang nakikita ko pa rin ang tindera. Nakaupo sa gilid ng shop, bitbit ang gintong orasan at nakangiting naghihintay ng susunod na bibili. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misteryo. Sana po maibahagi niyo po ito sa channel niyo.